I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. Hi friends! Welcome back to another episode of Podcast Fridays with Ellie and Angge. So, ayan, for today's episode, ang topic namin is about if we could time travel. Ang ipag-uusapan natin is about time traveling, pwedeng sa past, pwede ring sa future, since about time travel tayo. Simulan natin itakal yung past. Anong childhood memory mo ang gusto mong maranasan ulit? Ngayon sa age mo ngayon. Oo, syempre, given yung situation ko na meron akong asthma, limited lang yung, Oo. limited lang yung Paglalaro mo Oo, before. paglalaro, konting pagod, hingal agad, ganun. So, gusto kong maranasan yung, kumbaga hindi mahina yung immune system to do that. And gusto kong mag-enjoy talaga, gusto kong maranasan ulit yung mga ginagawa natin. Oo. Ang saya-saya kaya ng bata. Yung parang meron kang freedom to do whatever you want. Childhood memory ko. Hindi ko rin alam kasi ang childhood ko naman sobrang saya. Like pag naglalaro sa labas, sa kalsada, talagang kahit yapak. Naranasan naman namin yung ganung moment dahil ngayon kasi ang mga kabataan parang nasa cellphone, gadgets, nagpe-Facebook, nagpe-TikTok, yung mga halaman dito ni Inay. Laging nakakalbo. Ginagawa naming laruan. Ayun, yun yung siguro best memory din nung bata tayo. Na gusto kong balikan. One time na naalala nung childhood natin ng di ba malawak pa yung harapan dyan sa atin. Tapos sabay-sabay kaming naglilinis as in lahat ng ako ng Inay. Nag-teamwork. Tapos Ngayon parang pauyuhan kasi. oo. Dati yung moment na yun napaka-wholesome talaga. Tsaka alam mong yun talaga yung life. Hindi yung ngayon kasi parang yun nga, umiikot na tayo lahat sa technology. Ito, personal. May mga bagay ka bang sana hindi mo ginawa? Or sana ginawa mo ng mas maaga? Start tayo sa sana hindi mo ginawa. Sana hindi mo ginawa nung time na yun. Okay. Siguro punta ako sa love kasi Ito na guys. Ang iiyakan na talaga. hindi. Ngayon ko lang din na-realize na dati kasi bago ako mag-enter sa isang relasyon, parang nasa mindset ko na kumbaga parang ayokong masyadong mag-express ng sarili ko kasi ganun yung environment na nakalakihan ko. So, hindi ako open sa family ko. I mean, ngayon, nagiging open na ako. Yeah. Pero dati, never akong nag-open ng problems ko about sa kung saan man. Love. Yes. Kahit saang aspect. Siguro, naka-apekto yung hindi ko pagiging expressive. Okay. Kaya, So, parang ang sana mo is, sana naging expressive ka before. yes. Para siguro mas na-handle ng maayos. Wala Yeah. namang masamang mag-express ng sarili. Yes. Pero nagagets din naman namin yung mga tao na hindi talaga kayang mag-express, na tatakot ilabas yung emotions nila kasi baka ma-invalidate. Yes. May mga tao talagang ganun and normal yan, valid naman yan. Yes. And we also want to to try to practice na in-express din yung sarili natin kasi wala namang masama. Lahat naman ng emotions and feelings ay valid. Meron ako nasa isip na, Sana ginawa Kasi- mo ng mas maaga. kasi meron akong childhood dream which is pagiging fashion designer. Sana, siguro, mas pinush ko yon ng mas maaga. Para siguro, kung pinush ko yon parang siguro mag-grant yung, yung college course or yung college Oo. course na dream ko din makuha. Kaso, ayun nga, given the situation, hindi ko kaya pa. Mahal ba ang pagiging Oo, ata girl, mahal. About pa rin tayo kay self, kay Okay. inner child naman. Kung makakausap mo yung younger version ng sarili mo, anong sasabihin mo kay Angge? Kay little Angge?
Gusto ko ng bukeyo. Well, siguro, parang proud ako sa sarili ko sa kung ano man yung meron ko ngayon kahit hindi ko pa na-achieve yung dream ko talaga. Yung gusto kong goal. Yun, proud ako sa'yo. Ako kung makakausap ko si self, si inner child, ang sasabihin ko ay, huwag kang magmadali. Oo. Huwag kang mape-pressure na gawin yung mga bagay na parang nilatag sa'yo ng mundo. Parang dapat, kung ano yung gusto mong gawin mo. Enjoy mo lang ang buhay. Huwag kang magmadali. Kasi eventually, maaano mo naman Yeah. yan kung gusto mo talaga. At isipin mo lagi ang mga bagay na gagawin mo bago Bago ka gawin. Huwag, mag-desisyon. yeah. May mga tao ka bang gustong pasalamatan sa past? Yung friends ko before, na sila yung yung nasasabihan ko ng problems ko. I mean, yung pressure from family. Ayun. Tapos siguro yung ko din, yung parents ko, kasi hindi sila tumitigil na na i-support ako kahit hirap na. I mean, given yung financial status, gano'n. Gusto ko pasalamatan ay, ayun din, friends. Kasi, malaking part ng pagkatao ko ngayon ay, From friends. yeah, from friends. Lahat ng experiences ng sa buhay. Positive man yan or negative, talagang laging may factor ng friends. And, bukod sa friends ay, yung mga taong dumating lang sa buhay ko para magbigay ng lesson. May mga taong seasonal, dadating lang yan to give lessons. Hindi kasi lahat ng taong dadating sa buhay mo is permanent. Tsaka meron akong na panood, I think sa TikTok. Pero ayun, parang sabi dun is kapag nag-grow ka, expect mo na mababawasan talaga yung circle mo or meron talagang taong maalis kasi hindi lahat ng tao na nakakasalamuha mo is magiging, I mean, gusto yung pag-grow mo or makakasama mo sa pag-grow mo. Meron talagang, yun nga, magbibigay lang ng lesson sa'yo. Since tapos na tayo sa pagpapasalamat, doon naman tayo sa mga taong gusto nating hinga ng tawad. Ang gusto kong hinga ng tawad ay yung mga tao rin na nagawan ko ng pagkakamali. Lalo na, syempre, marami akong nagawang mali talaga. Alam ko yun. Hindi ko na siya i-specify. Pero marami akong masamang nagawa. Hindi yung masama na talagang illegal ha. Yung masama lang na to the point na masasaktan ko yung ibang tao. Marami akong gano'n na ginawa before. At hindi ko rin naman intention yun kasi nga, syempre bata pa ako nun. Pero as I grow older naman, natutunan ko rin at na-realize ko rin na mali ako noon. At ang mahalaga naman is nag-sorry din ako dun sa mga taong nagawan ko ng mali. Ako, gusto kong mag-sorry sa sarili ko kasi merong situations minsan na or thoughts na nasasaktan ko mismo yung sarili ko from that thought. Tapos, nape-pressure din ako. I mean, pinapressure ko yung sarili ko. Para Pressure cooker para. Nape-pressure ko yung sarili ko kasi gusto ko agad na maging successful ako. Gusto ko maranasan yan habang bata pa ako para alam mo yun, meron parang kasing nagiging thought sa akin torture din kasi yun sa sarili mo na dapat ganito, dapat ganito. Tsaka gusto ko kasi, as long as nandyan pa yung parents ko, gusto ko mag-give back agad habang maaga pa, ganun. Kasi, syempre, tumatanda na din sila. Tsaka, ayun, gusto ko ding manghingi ng tawad sa mga tao na nagawin ko din ng mali. Parang, meron pa rin sa akin na nagigilty ako sa mga bagay na nagawa ko. Pero meron din sa akin part na siguro tama lang yung mga nangyari na yun. Kasi, parang Para part, matuto ka rin. part Walang yun mic. ng life na kung saan makakakuha ka ng lesson from that situation. Gusto ko rin para mag-sorry kay self. Kasi,
si Self kasi before, hindi siya marunong humindi. So, parang naging mabigat siya sa part ni younger Self kasi parang kahit ayaw mo, oo ka lang na oo. And ngayon, natutunan ko rin kasi na hindi naman dapat ganon. Pag kasi hindi ka marunong humindi, parang kang people pleaser. Yes. Kasi kahit na ayaw mong gawin yung isang bagay, parang mag-yes ka. Para lang Oo. dun sa Tsaka parang kabilang tao. meron kasing ibang tao na tinitake advantage yung ganung ugali. Kaya siguro dapat matutunan talaga yung paghihindi. So, ayun. Sa ngayon, I'm proud naman din kay Self na, natutunan ko siya. Kasi, ewan ko, hindi naman kasi porket humindi ka, masama na yung ugali mo eh. Kasi, paano kung ayaw ko talaga? Diba? Parang kang magagawa dun sis. Hindi mo para pilitin. Totoo. Looking back, anong pain sa past mo ang pinaka nakatulong sa pag-grow mo ngayon as a person? Ako sa love talaga. Kasi, given na siya, first time ko na maka-experience ng ganong relationship. Siyempre, bata pa ako, wala pa akong alam sa Oo, tsaka kumbaga nag-e-explore ka pa lang first nag-e-explore time. Tapos, okay naman siya. Tapos dun ko, sinasabi ko kanina, hindi ako expressive. So parang, kasi ayaw ko mag-cause ng away sa aming dalawa. Kasi, mabait yun. Sobrang bait nun. Alam kong maiintindihan niya yung mga side ko. Kaya lang, ako naman sa end ko, parang feeling ko mai-invalidate ako. Kasi, yung yung nakalakihan ko, gano'n. So, balik kayo sa relationship, parang may time na, parang naipon yung lahat ng ng complaints, concerns, and everything na parang na-offend ako or nasaktan ako, naipon siya. Tapos biglang boom! Sabog ka na lang. Ewan ko, feeling ko nung time na yun, ang toxic ko. Kasi, ako yung nagko-cause ng away sa aming dalawa. Hindi kasi lahat ng away rin ay para lang maging toxic. Kumbaga, may away kasi na talagang need siyang pag-usapan para sa betterment ng relationship. Hindi naman porket nakipag-away ka is toxic ka. Mga times naman na napapag-usapan talaga namin. Kaya lang, alam mo, parang pilit. Kasi, parang ayusin na lang, bahala na. Oo, ganon. Kasi, gusto ko talaga maayos. Pero, may part sa akin na parang nakukulong ako na to the point na wala akong chance mag-express kung ano talaga yung true na nararamdaman ko. Kasi parang, ayun. Takot kang ma-invalidate. Takot ako na ma-invalidate nga. Tapos, pero ever ba, sa relationship nyo naman, may times naman na nakakapag-express ka? Oo, pero, alam mo yung, parang may naiiwan. Parang gano'n. Parang hindi mo masabi lahat. Kasi parang, kino-consider ko din yung mararamdaman niya. Yun. Ang hirap din nun na gusto mong i-express, gusto mong sabihin lahat, pero takot ka rin makasakit. Yes. So parang gagawin mo is kikimkimin ko na lang tong ibang part na to para hindi siya masaktan. Kasi siguro itong part na tong kinimkim ko is mababaw lang. And parang ang nangyayari is hindi siya talagang totally na naayos. Kasi nga may mga naiikikimkim. Yes. Which is unhealthy sa part na yun. Kasi dapat, yun nga, pag may problem is i-express mo lahat in a good way, na maayos na wordings. Yes. Ako, aminado naman ako, hindi rin ako laging maayos yung wordings, pero, ayun nga, as much as possible, dapat laging makipag-communicate. Oo. Kasi, yeah, kung may maganda kayong communication, syempre, maayos niyo yun. Tsaka, siguro, isa ding factor yung, yung magkaiba kami ng, like, hindi ako outgoing person. Siya yung outgoing sa amin. Okay. Baliktad kami. Ako naman sa amin yung parang nonchalant effect. Kumbaga, baliktad siya yung OA, ikaw yung nonchalant. Ganon. Pero, na-realize ko din na mali yun kasi nakasakit ako. Tapos nasaktan ko din yung sarili ko mismo. Kasi dahil sa mga padalos-dalos na
decision. Pero, na-realize ko siguro okay lang din na ganun yung nangyari. Nakatulong naman din siguro siya sa pag-grow mo ngayon. Marami akong natutunan sa kanya. Talaga. Siguro dahil siguro dahil first relationship ko, tinetreasure ko talaga yung kung anong meron kami dati. Marami din akong what ifs talaga. Kasi feeling ko may maaayos pa nung time na yun. Pero ako lang mismo, naging close-minded ako na hindi ko pinakinggan din yung side niya. I mean, napakinggan ko pero parang hindi ko pinasok sa utak ko. Ganun. Pinakinggan mo lang, hindi mo inintindi. Oo, ganun. Ngayon, okay ako. Pero hindi ko sure kung if ever ma-meet ko siya, maging okay ako. Ganun yung nararamdaman. So after breakup, hindi pa ka nakikita? Like, kahit kasalubong? Hindi. Pero looking forward sa ganap na yun kasi feeling ko kailangan namin ng closure talaga. Okay. Ang pain sa past ko ay relationship and friendship. Doon man tayo sa friendship. Meron kasing mga friends, ako before, na hindi talaga kami mag-click ng ugali. Ako naman, as a friend, syempre, tutulungan ko siyang mag-grow. Na parang, i-guide ko siya kung ano ba yung dapat niyang gawin, ano yung siguro dapat niyang bawasan. Kung hindi niya man totally mababago, bawasan niya muna. Yung mga ganong bagay. Pero yung friend kong yung talagang hindi eh. Parang papunta ko dito, siya papunta doon. Ganon talaga. So parang mahirap i-cut off yung taong, syempre friend mo yun ng matagal. Pero parang kung ito yung need para lang mag-grow yung isang tao, yun yung gagawin ko. Kasi base rin sa experience nung friend ko na yun, ay lagi siyang iniiwan ng mga friends niya. Na syempre, ako naman parang sa part ko ay ayoko siyang iwan kasi ayokong maramdaman niya ulit yun. Pero eventually kasi na-realize ko rin na baka kaya siya iniiwan is dahil may problema talaga sa kanya. Nasa kanya na mismo talaga. Ayun, pero wala kaming bad blood ngayon. Like, okay na kami, nagkakausap na kami civil, ganyan. Yung mga, binaon ko na sa baul yung mga mga laala. Pero ngayon, okay naman, nagkakausap kami. And ayun. Yun namang sa heartbreak. Parang ako, aminado akong toxic talaga ako dati. Yung mga kabataan days. Oo, syempre, di mo pa naman alam kung ano ikikilos mo nun eh. Kasi parang syempre, first time mong magkaroon ng partner. So, hindi mo alam kung ito bang gawain na to para ba to sa mag-partner or para lang sa sarili. Yung mga ganun. Actually, ayos naman kaming naghiwalay. Parang, ang tawag dito. Basta maayos naman yung breakup. So, parang I think, mas nakatulong din siya sa akin kasi mas naging open ako sa communication ngayon. Before kasi nga, yun, parang ganun din ako, hindi ako ma-express. Parang takot ako na baka masaktan to, na baka iwan ako agad. Iwan ako agad. Pero, na-realize ko rin na kung iiwan ka naman ng taong yan, iiwan ka. Hindi mo siya mapiplease na magstay. Kasi, ang pagsistay is a choice. Sobrang laking tulong niya na kung nasa ang relationship naman ako ngayon. Yung mga bagay na tapo na to. yung mga bagay na pinagkamalian ko noon, hindi ko masabing hindi ko nagagawa ngayon, pero as much as possible ay iniiwasan kong mangyari ngayon. Kasi hindi kasi din ako yung tao na date. Kasi may mga tao na date for experience para lang maano mo yung iba-ibang ugali ng tao kung saan ka magkiklik sa partner. Yung mga bagay na pinagkamalian ko before. So, alam mo na kung paano gawin or paano iiwasan, i-handle kasi napagdaanan ko na bata pa ako nito. What more ngayon, matanda na ako. So, mapupunta na tayo sa present. Kung titingnan mo ang sarili mo ngayon, masasabi mo bang nandun ka sa kung nasaan ka dapat? Hindi. Kasi, ngayong na to, I mean, itong year na to, sobrang roller coaster talaga siya for me.
Basta ang dami kong naramdaman na hindi ko alam kung tama or mali. Parang feel ko hindi kasi merong part sa akin na parang naka-block yung sarili ko. I mean, hindi ko magawa yung mga bagay na gusto ko ngayon. Parang meron sa akin na wall dun sa daan papunta dun. So, siguro hindi. Wala ako sa... Ako no talaga. Alam kong wala ako sa kung nasaan man dapat ako. I mean, kung tatanungin mo ako kung anong plano ko for the past 2 years, hindi ito yung lugar. Tinatry ko naman. I mean, nagawa naman ako ng paraan. And ginagawa ko rin siya ng maayos, ng tama. Sinusubukan ko, pero talagang hindi pa siya ibigay sa akin. And I believe na best things come to those who wait. So, kumbaga ako, habang nag-wait, magta-try muna ako ng iba. Explore. Na gusto ko rin. Masasabi ko ngayon na wala pa ako sa kung nasaan man dapat ako. Pero, looking forward na mangyari yun. Manifesting. Sabi yan. Nakakakita ka ba ng connection about sa pag-decide mo nung bata ka? I mean, sa past decisions mo sa ngayon? Sa decision making Feeling ko meron. In terms of, siguro sa career. Kasi, ngayon, ini-aim ko talaga na, na maging successful ako dun sa bagay na gusto ko. Visual artist, if, tatanungin niya. I mean, yung decision making ko before, kasi, di ba nung bata ako, meron akong childhood dream. Tapos parang hindi ko siya magawa kasi merong mga instances na alam mo yun, kailangan mo ding i-consider bago ka syempre, pagka naman ginawa mo yun ng ikaw lang mismo yung mag-decision, sabihin, selfish mo naman, di ba? Pero siguro, ganun pa rin ako ngayon kasi, siguro parang kinoconsider ko din yung... Very considerate naman pala si ate. Kinoconsider ko din syempre yung mararamdaman ng ibang tao na malapit sa akin. At saka, ipupush ko yung gusto ko agad-agad, parang malileft behind ko naman yung mga bagay na Yes. Alam mo yun, parang tinutumbok ko muna. Parang pinaprioritize ko bago ko gawin yung mga yung gusto ko. Ayun, so parang may connection siya. Kasi ganun pa rin ako mag-decision. Considerate sa ibang bagay. Kasi alam ko naman na in the near future, sana manifesting na kaya ko namang gawin yan kahit unahin ko muna tong nasaan na to. So ako naman, may connection ba? Feeling ko meron na wala. Dun sa wala is, dati kasi sobrang impulsive ko. Na parang pag gusto ko nito, go. Eh, ngayon kasing matanda ka na, hindi ka na pwedeng maging impulsive. I mean, sa akin pala, parang hindi na ako pwedeng maging impulsive kasi marami ka ng bagay na kina-consider. Hindi na lang yung gusto ng sarili mo. Marami ka ng kailangan mo ng pag-isipan ng matagal bago mo gawin. And, yun, siguro, yun yung walang connection. Pero yung may connection naman, ay siguro, may connection ba? Wala na lang pala. Walang connection. Parang nag-shift to something. Nag-shift talaga ako. Parang, mula talaga nung graduate ako ng college, parang, shit, ito na talaga yung mundo. Ganon. Pero yung mga maliliit na bagay, sa yung super maliliit na bagay, feeling ko naman yun yung may connection. Parang ako pa rin naman yun. Pero yung mga talagang big decision talaga, siguro yun yung nagbago. Paano mo pinapahalagahan yung kung anong status mo ngayon? Kahit na hindi perfect lahat, kahit na yung iba mong plans is hindi yung plans mo nandito ka, minsan nandito ka. Hindi na umaayon.
pinapahalagahan ko yung meron ako ngayon kasi iniisip ko din na at least may ganito ako ngayon, di ba? Magiging grateful na lang. So sa akin, in my case, siguro, grateful ako kung anong meron ako kahit hindi ko nagagawa yung gusto ko. Ayun nga, related din siya dun sa sinabi, dun sa topic kanina na wala pa ako sa sitwasyon na kung nasan dapat ako. Pinapahalagahan ko yung ngayon kasi ito yung way para makapunta ako doon. Na nandito ako sa phase ng buhay ko na nagbi-build ako ng career, nagbi-build ako for my future. And yun, sobrang grateful ko rin na may opportunities na nadating. Every day, may mga learnings at yun ang binavalue ko araw-araw kasi at least may reason ako para bumangon. So, punta na tayo sa last part ng segment, the future. Kung pwede kang tumalon sa future, anong version ni self ang gusto mong makita? Pero gusto ko yung masaya ako. Kasi, once na na-achieve ko naman yung mga gusto ko, masaya ako. Magiging masaya ako. Especially kapag nakakapag-give back na ako sa pamilya ko. Siyempre, Sobrang fulfilling din kasi Oo. yun. hindi sa inuobliga nila ako para gawin yun. Kung hindi, yun talaga yung way ko na para mag-thank you sa kanila. Ako, syempre, ganun din. Gusto ko rin makita yung version na masaya ako, na successful ako. Hindi ko masabi kasi na gusto ko makita yung version na wala akong problema. Kasi ang problema, meron talaga yan. Normal na yan sa tao. Pero ayun nga, gusto kong makita yung successful version of myself. Na na-achieve ko na yung dreams ko. Na napoprovide ko yung needs ng family ko. Tsaka ng self. Siyempre, kailangan din natin hindi. Kung totoo ang time travel, gusto mo bang makita ang future mo? Or ayaw mo? Na parang hayaan na lang kung ano yung mangyayari sa future. Siguro gusto ko makita. Kasi gusto ko malaman if matutupad ko yung mga pangarap ko. Despite na meron akong ganitong sitwasyon ngayon. Gusto kong makita na kung maging successful ako, kung magagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Tsaka, syempre, pagbalik ko sa present, if hindi man umayon sa akin yung future ko, I think, siguro, may chance ako na baguhin yun sa present if makakabalik ako. Ako, syempre gusto ko kasi Pisces ako eh. Mga very imaginative. Gusto kong makita yung future ko na at the same time ayaw ko. Dun sa part na gusto ko, kasi wala, gusto ko lang makita kung ano ba ako sa ganitong age. Ano bang meron sa buhay ko sa ganitong age. Pero at the same time, parang ayoko siyang makita kasi parang paano kung hindi naman siya naka-align sa present ko. Na parang sa present ko, maaring ito yung gusto ko. Pero sa future, biglang iba pala. So parang, ito ba talaga yung gusto kong future? Parang ganun. Hindi ko lang din ma-explain ng maayos, pero 50-50 siguro. Ayun. Pag na-imagine mo si future self, sinong gusto mong kasama mo? Sinong gusto mong kasama? Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Siyempre, gusto ko magka-family. I mean, yung own family, yung sarili ko. Pero if ever man na hindi ako bigyan ng ganong chance, gusto ko magka-anak. I mean, kahit anak lang. Kahit wag na asawa. Gusto ko magka-anak. Huwag mo yung gagawin yun, guys. Huwag yung iiwan to. Hindi, ewan ko lang kasi, kaya ko gustong magka-anak kasi, gusto kong mabigay sa kanya yung mga bagay na hindi ko natanggap. Diba? Nakakaiyak yan. Parang, teary-eyed na siya, guys. Naiiyak din ako kasi parang sa ngayon, yung sa naranasan ko as bata, hindi ko naranasan lahat. So gusto ko maranasan niya yung mga bagay na gusto niya at saka yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. Yun.
Tapos sa asawa, siguro kung hindi ako magkakaasawa. I mean, gusto ko mag-asawa, syempre gusto ko ng kompletong pamilya. Pero if ever man talaga na hindi yun mag-raise ako. Kasi ngayon, parang nahihirapan ako na ipasok ulit sa utak ko yung relationship. Mag-open ng relationship sa ibang tao. Ayun, parang ngayon, hindi ko pa kayang pumasok sa isa pang relasyon. Tapos hindi ko alam kung mababago yung mindset ko ngayon in the future. Feeling ko naman mababago siya. Kasi ngayon, dumaan din kasi ako sa ganyang phase na parang ayoko na. Oo. Maghayin kayo ng 10 lalaki, ayoko na talaga. Dumaan ako sa ganong phase. Sinabi pa ng mama ko, mag-boyfriend ka na. Maayoko. Parang may ganon talagang stage. Feeling ko na naman mababago, pero as of now, hindi. Pero kung sa future, I want a complete family with anak. And syempre, yung successful ako, napaprovide ko yung needs. So, nasaan ka? Nandiyan. Nandiyan sa bahay nila. Gusto ko mag-ibang bansa. Ayoko dito. Gusto ko yung peaceful. Kahit dito lang sa Pilipinas. Pero ayoko nung sobrang crowded. Gusto ko peaceful lang. Anong ginagawa mo? Bonding with my family, syempre. Kasi yung bonding ngayon, mahirap na siya mabuo. Mahirap ka bonding ng mga family mo, di ba? May work, gusto ko yung, madalas yung bonding na in the future. Anong love language mo? Ako, Quality time. Para na tayo. Kasi ayoko nung words lang, girl. Oo, hindi rin sapat sa akin na okay, mahal kada din sabihin na mahal kita. Oo. Pero hindi mo napaparamdam. Wala akong tawag dito, wala akong pinipinpoint na tao. Pero, gusto ko laging kasama ko kung halimbawa isang special tao. someone. Pero, parang ayoko nung salita-salita lang. Gusto ko, kung mag-e-effort ka, hindi ko naman din yung mga material na bagay. Oo, ako rin. Gusto ko yung kasama ko siya, tsaka yung nandyan siya lagi. So, yun. Ako naman, kung imagine ko si future self, sinong kasama ko, hopefully, yung partner ko ngayon, tsaka yung family namin. Kasi, ayun nga, gaya rin ang sabi ko kanina, hindi ako yung nag-date to experience a lot of things. Gusto ko, ako date to marry talaga ako. Hindi ko naman sinabing magpapakasal na kami agad. Kasi sabi ko lang is date to marry akong type of Person. Ayun, hindi ko rin naman siya parang ikukulong na dapat pakasalan mo ako. Kasi parang nape-pressure naman siya. Sa akin lang, hopefully, kung makikita ko si future self, kung i-imagine ko si future self, siya yung kasama ko. Ayun, siya, tapos yung family namin, and ayun, nasaan kami, nasaan ako, nasaan kami, siguro nagta-travel kami sa ibang bansa. Given na yung pangarap ko, ayun, na mabigay ko rin sa family ko. Family namin ng future husband ko. Family ko talaga ngayon. Na mabigay ko yung gusto kong mapakita sa kanila yung mundo, literal. Yun yung goal ko talaga. And anong ginagawa ko? Siguro, ayun nga, nagta-travel ako sa iba't ibang lugar. Given na yun yung dream ko. Na dun sa dream na yun, dun sa ginagawa ko yun, nadadala ko rin yung family ko. Okay, next. Kung may message ka kay future self, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ay, naku, girl. Maging successful ka. Kailangan yun. Yung future self ko sana, ma-fulfill ko yung mga dreams and goals na pinapangarap ko ngayon. Kasi, syempre, nagiging masaya ako. Sana, magkaroon ako ng masayang pamilya. Masayang surroundings, yung hindi toxic, hindi, walang, alam mo yun, yung mga kaaway. Parang gusto ko lang maging peaceful yung pamumuhay ko in the future. Last question. How do you think time and patience play a role in the kind of life you want to build? Ako siguro, sa time,
ayun nga, gaya kasi nasabi ko kanina, best things comes to those who wait. So talagang saktong-sakto to yung time and patience. Kasi if you have patience, mas deserve mo yung something na kinikrave mo. Kumbaga kung gusto mo ng bahay, maghintay ka lang, mag-ipon ka lang, Kasi dadating din naman dadating ka talaga. doon. Ayun, so parang feeling ko, mahalaga lang talaga sa buhay ng isang tao na maging patient ka. Huwag mong madaliin. Yun nga, gaya rin ng sabi ko kaninang sa first part ng video, na sasabihin ko kay younger self, na huwag mong madaliin. Kasi dadating ka doon. Basta maging patient ka, use your time very well. Basta pag gusto mo, maghintay ka. Hindi pwedeng gusto mo lang, wala ka namang ginagawa. Siyempre, it takes time bago ka makarating sa success ng buhay mo. So, para lang din maging successful ka, you have to be patient and put a lot of effort. Sa akin naman, siguro, malaking, talaga yung time. Kasi, yung iba kasi, nagmamadali. Yeah. Nagmamadaling, maging successful agad, but dahil dun sa pagiging madali nila, pagiging pagmamadali, nagmamadali, hindi sila nakakapag-desisyon ng maayos. Oo, yun. So siguro, kailangan mo talaga maging patient and hindi pa hospital. kailangan mo ng malaking mahabang pasensya. Oo, pasensya para makamit mo yung gusto mo kasi kung magmamadali ka, baka panandalian lang din yung success na makakamit mo. Kumbaga pag minadali mo, para lang ma-achieve, masabing na-achieve mo, Oo. mamadaliin mo siya, pero hindi ka dumaan sa tamang process. Oo. Kasi sabi nga nila, yung kung madaliin mo lang nakuha, mabilis din mawawala. Hi! So, ayun. Thank you so much for your time Thank you and for having effort me. and your patience na makapag-podcast ngayon. Yes. Thank you. And, ayun, dinayo ko pa siya dito sa Laurel para lang makapag-podcast. Like, matagal na talaga namin plano, pero, ayun nga, yung mga Nauudlot. conflict ng schedule. I'm looking forward sa mga susunod na episodes at Oo. different topics naman. Kasi feeling ko maraming mangyayari pa, maraming matututunan. Maraming magbabago. Yes. So, ayun, thank you so much for watching, friends. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi namin. Ayun, may gusto ko bang sabihin sa kanila? Ayun, sana maging successful kayong lahat. Oo. And, Huwag kayong magmadali, guys. Dadating yan. be happy lang. Enjoy. And be thankful sa kung anong meron ka. Yes. Huwag kang maiinggit sa iba, hindi para mainggit. Kasi, kanya-kanya tayo ng story ng buhay. Mm-mm. Trust the process. Kung meron kayong gustong i-request na topic, pwedeng sa amin, pwede rin sa iba, i-comment nyo lang dyan sa baba. Yes. Sa baba. And ayun, bye guys! Bye. Thank you. I wanna be the life of the party.